Johns Hopkins University School of Medicine, located in Baltimore, Maryland. "Hey Wallis, are you going home?" Tanong sa akin ng isa kong lalaking classmate. Kakatapos lang ng huling klase ko at nagmamadali na ako makauwi dahil anniversary namin ni Aryan ngayon. Gusto ko siyang sorpresahin. Ang alam niya, malilate ako ng uwi dahil may laboratory kami ngayon. Sinadya kong hindi siya batiin dahil ang gusto ko pagka-uwi ko na lang saka ko sa kanya sasabihin. Nagkakilala kami dito sa Amerika 2 years ago. Nakilala ko siya sa isang sikat na restaurant dito sa Amerika at nagtatrabaho siya bilang waitress. Dahil sa angking ganda niya, nabighani kaagad ako. Palihim ko siyang sinusundan at palagi din akong nagpupunta doon sa restaurant na pinagtatrabahoan niya. Ang hindi ko alam ay napapansin niya pala yun. Kaya simula noon, hindi na ako nag-atubiling magpakilala sa kanya. Nag-date din kami ng ilang buwan. Hindi lang siya maganda, napakabait pa at masayahin. Hindi nasayang ang ilang buwang panliligaw ko sa kanya at sinagot din niya ako. At hindi nagtagal ay nagsama na rin kami sa iisang bahay. Mukha na nga kaming mag-asawa. Kasal na lang ang kulang. Pero syempre, kailangan ko munang magtapos ng pag-aaral ko bilang doktor. At kapag naging ganap na akong doktor, ay paplanuhin ko na ang pagpapakasal sa kanya. Yes, my girlfriend is waiting for me. Okay, Wallis, see you tomorrow. Ngumiti lang ako saka nagmamadaling lumabas ng classroom. Dumaan muna ako sa bake shop at bumili ng cake. Bumili na din ako ng bouquet na alam kong magugustuhan niya. Masaya akong tinahak ang daan pauwi sa bahay. Agad akong lumabas ng kotse at bit-bit ang binili kong cake at flowers na ibibigay ko sa kanya. Pumasok ako sa loob ng bahay at patay lahat ng mga ilaw. Nagtaka ako kung umalis ba si Aryan pero ang sabi niya ay wala daw siyang pasok ngayon. "Han!" Tawag ko sa kanya nang binuksan ko ang ilaw sa salas. Tumungo muna ko sa kusina para ibaba ang cake at flowers. Umalis siguro, sabi ko sa aking sarili. Umakyat ako sa kwarto para makapagpalit muna ng damit. Pero hindi pa ako nakakalapit sa kwarto ay may narinig akong mga boses. Huminto muna ako saglit at pinakinggan kung saan nanggagaling yon. Napagtanto ko sa kwarto namin ni Aryan nanggagaling ang mga boses. Unti-unti akong lumapit at pinakinggan. Oh, harder Brandon. Oh, you're so good. Bigla akong nanigas sa aking kinatatayuan. Boses ni Aryan ang naririnig ko. Nasa tapat na ako ng pintuan at mahigpit ang hawak ko sa seradora. Dahan-dahan kong pinihit ito. At ang hindi ko inaasahang makita ang pakikipagtalik ni Aryan sa mismong kama pa namin. Kitang-kita ko ang kanilang pagniniig at ang hubad nilang katawan. Nakapatong sa kanya ang lalaki at mabilis na bumabayo sa aking kasintahan. Bakit? Bakit niya ito nagawa sa akin? Anong naging pagkukulang ko sa kanya? Hindi ko na napigilan ang aking sariling lapitan sila. Mabilis pa sa 4:00 ay hinawakan ko sa balikat ang lalaki at inindayog ng suntok. Mabilis itong natumba sa sahig. Kita ko ang pagkagulat ni Aryan at mabilis na hinablot ang kumot para ipantakip sa kanyang katawan. Wala akong pakialam kung hubot-hubad ang lalaki. Pinaulanan ko ito ng suntok habang nakaibabaw ako sa kanya. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya nakikitang duguan. Napatigil lang ako nang hablutin ni Aryan ang isang braso ko at hilahin ako palayo sa lalaki. Umalis naman ako sa pagkakadagan sa lalaking yon at tinitigan ng masama si Aryan na ngayon ay umiiyak na. Anong pagkukulang ko sa'yo, Aryan? Sabihin mo sa akin. Ano? Sigaw ko sa kanya na nagpapitlag sa kanya.
Yumuko lang siya at panay lang ang iyak at hawak-hawak nito ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Kailan mo pa ako niloloko ha, Aryan? Buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Lahat binigay ko, Aryan. Pero putang ina naman, bakit? Bakit kailangan mo kong lokohin? Napaupo ako sa dulo ng kama at sinabunutan ang aking buhok habang umiiyak. Nakita kong pinipilit pang tumayo ng lalaki na ngayoy bugbog sarado na dahil sa akin. So sorry Han, I'm so sorry. Napilitan lang ako. Napilitan? Putang ina, sarap na sarap ka nga. Lahat Aryan binigay ko sa'yo. Hindi ako nagkulang. Ano pa Aryan, ha? Ano pa? Napaupo si Aryan sa sahig at panay ang kanyang iyak. Tumayo naman ako sa pagkakaupo sa kama at hinarap siya. Huwag kang umiyak dahil hindi ako ang may kasalanan. Gusto ko pagbalik ko wala ka na dito sa bahay at kahit isang gamit mo, wala na akong makikita dito. Mahinahon kong sabi sa kanya nang hindi man lang ako tinitignan. Akmang lalabas na ako ng kwarto nang bigla niyang hawakan ang isa kong binti. Please Han, magpapaliwanag ako please. Huwag mo kong iwan. Napapikit ako ng mariin at hindi ko pinakinggan ang kanyang sinabi at tuluyan na akong lumabas ng kwarto at mabilis na lumabas ng bahay. Napahinto ako nang nasa harap na ako ng bahay na tinutuluyan namin at doon ko binuhos ang aking galit. Pinagbabasag ko ang mga paso na nasa harap ng bahay namin at pinagsusuntok ko ang pader. Ramdam ko ang kirot at hapdi ng aking kamao. Pero baliwala yon kumpara sa ginawang panluloko sa akin ni Aryan. Walis, tama na yan. Kuha ni Marco sa isang boteng alak na hawak ko. Magkasama kami dito sa Amerika at pareho ng universidad na pinapasukan. Kasalukuyang nandito kami sa bar at ako na may nagpapakalango sa alak. Tangina bro, ang sakit. Sabihin mo nga sa akin Marco, ano bang mali sa akin ha? Minahal ko siya ng buong buo. Pero tangina, nagawa pa rin niya akong lokohin. Walis, walang mali sa'yo. Nagkamali ka lang ng taong minahal. Sabay tapik niya sa aking balikat. Lagi akong tinatanong ni Marco kung seryoso daw ba ako kay Aryan, kung nararamdaman ko din bang mahal din niya ako, at seryoso din sa akin. Ayun pala, unti-unti na niya akong niloloko. Lagi pang sinasabi sa akin ni Marco na wag ko daw masyadong ibigay lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Ang kaso, hindi ako nakinig dahil nabulag ako sa pagmamahal ko sa kanya. Ilang beses namin nakikita ni Marco na may iba siyang kasama pero pag tinatanong ko siya, ang sagot niya ay kaibigan niya lang at alam daw ng lahat na may boyfriend na siya. Kaya mas pinaniniwalaan ko siya dahil hindi din naman siya nagbago ng pakikitungo sa akin. Sadyang naging tanga lang ako ng pagmamahal ko sa kanya. Sana pala mas pinakinggan kita. Nakayuko kong wika sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Walis. Nagmahal ka lang pero sa huli nasaktan. Hinding-hindi na ako magpapaloko sa kahit na sinong babae. 10 years later. Are we done, sweetheart? Tanong sa akin ng babaeng nakatalik ko na nakilala ko sa bar kagabi. Nagbibihis na ako at kanina pa tawag ng tawag sa akin si Marco na hindi ko naman sinasagot. Kahit kailan talaga, napaka-wrong timing ng taong yun. Palibhasa walang sex life. Yes, I'm done to you already. Nakita ko pa siyang sumimangot. Wala akong balak magtagal doon. Kinuha ko na kaagad ang susi ng kotse ko sa side table. Mabilis ako lumabas ng kwarto ng hotel at saktong tawag naman ni Marco. Yes bro, san ka na naman ba nagsusuot? May himig na inis sa boses ni Marco. San pa ba? Nag-celebrate lang ako ng New Year. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya dahil alam kong alam niya ang ibig kong sabihin.
Nagkalat ka na naman pala. Hindi no? Walang sayang sakin. Pinalunok ko yon kaya hindi ako nagkalat. The fuck, Walis? Kahit kailan ka talaga. Tumawa lang ako dahil sa reaksyon niya. Ang sarap lang asarin ng pinsan kong napaka-inosente. Pag yon ang pinag-uusapan namin, puro mura ang natatanggap ko sa kanya. Didiretso na ako dyan sa ospital ngayon. Hindi ka pa ba muna uuwi? Kagabi ka pa hinahanap sa akin ni Tita Shane. Ayoko munang umuwi dahil malamang sa malamang ipipilit na naman niya sa akin yung anak ng kaibigan niya. Kilala mo ko bro, walang nagtatagal sa akin. Nasa parking lot na ako at pasakay na ng aking sasakyan. Ewan ko sa'yo Walis, sige na may surgery pa ako ngayon. Naiiling na lang ako habang kausap ko ang pinsan ko. Palibhasa kasi stick to one sa first love niya. Ako ayoko nang magpaloko dahil masyado na ako na trauma nang magmahal ako sa isang beses. Dahil sa pagpapakatanga ko sa pag-ibig, hindi ko namalaya na tinatarantado na pala ako ng babaeng halos sambahin ko dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Dumiretso muna ako sa aking opisina at nag-rounds saglit para bisitahin ang mga pasyente ko. Pagkuway, nagpunta naman ako sa opisina ni Jake, ang isa din naming kaibigan ni Marco, na isa namang cosmetic surgeon. Isa din siyang dakilang lover boy tulad ni Marco. Ako lang talaga ang natatanging hindi na naniniwala sa pag-ibig. Hey Jake! Bati ko sa kanya pagkapasok ko sa kanyang opisina at umupo sa visitor's chair at siya naman ay nasa kanyang swivel chair. Ano na naman ang pakay mo at nandito ka ngayon sa opisina ko? Wika ni Jake habang may pinipirmahan siya sa kanyang lamesa. Wow, grabe ka ah. Pareho kayo ni Marco. Parang ayaw nyo ko makita ah. Tinanggal niya muna ang kanyang eyeglasses at hinarap ako. Ngiting satisfied na naman tayo ah. Nakailang pasabog ka ba ha? Nakangising saad niya sa akin. Well, hanggang mag-umaga. Tang-ina ka talaga. Buti hindi pa nagkakaroon ng kalyo yang kabuti mo. Hoy Jake, alagang-alaga ko to no? Laging may vitamin S to. Anong vitamin S? Sabi niyang nakataas pa ang isang kilay. Vitamin 6. Kaya healthy to, Jake. Binato naman niya ako ng ballpen hawak niya at nasalo ko naman. Walang hiya ka talaga. Kung ako sa'yo, magmaryang palad ka na lang. Baka mamaya may tulo pala yung nakatalik mo. Tis, tingin mo masasarapan ako doon? No way, parang minanya ko yung sarili ko. Tapos uungol ako habang minamanya ko sarili ko, ganon? Ano sa tingin mo magiging itsura ko nun? Napahilot naman ng sentido si Jake, halatang nagpipigil lang ng tawa. Buti natagalan ka ni Marco pag nagkukwento ka ng mga kamanyakan mo. Well Jake, sanay na siya sa akin. Saka para matuto siya no? Baka mamaya maling kuweba ang mapasukan niya. Masyado pa namang inosente yung isang yon. Hindi naman tanga yung si Marco para hindi malaman yon, Wal. Dapat dyan kay Marco. Tumitikim na masyado ng inaamag si Milya niya. Baka pag nagpaputok yan, hindi kulay puti ang lumabas. Natatawa kong wika kay Jake. Gago ka talaga, Wal. Matagal na. Sabay naman kami nagtawanan. Punta tayong bar ni Rocco mamaya. Iyaya ni Jake sa akin. Nagpaalam ka na ba dyan sa jowa mong maangas pa sayo? Tukoy ko ang girlfriend niyang agent. War kami. Nag-iba bigla ang timpla niya pagkasabi niyang iyon. Kaya naman pala nag-aaya mag-inom. Ilang linggo kang suspended sa kanya. Mukhang ikaw ata ang kailangan ng Maryang Palada. Natatawa kong turan na masama na ang tingin sa akin. Ako Wal, kaya kong magtiis kahit wala nun. Inirapan lang ako ng loko.
Maiba nga tayo, Jake. May itatanong sana ako sa'yo. Dahil maloko ako, may gusto lang akong malaman sa kanya. Ano yun? Seryoso niya akong tinitigan. Gusto ko lang malaman if alam mo na. Cosmetic surgeon ka. Tumitigas din ba yan sa iba kapag nakakahawak ka ng boobs? Siyempre may magpapalaki ng joga, need hawakan. Sira ulo ka talaga, Wal. Pumunta ka lang ba dito para mambisit, ha? Inis niyang saad sa akin na hindi pa rin ako tumitigil kakatawa dahil sa kanyang itsura. Tinatanong ko lang naman baka magbago ako ng propesyon. Ayun lang yun. Lumayas ka nga dito. Akmang babatuhin niya ulit ako nang bigla akong tumayo na hindi pa rin tumitigil sa kakatawa. Eto na, aalis na. Nagtatanong lang mas masahol ka pa pala kay Marco. Lumabas na ako ng kanyang opisina at halata pa rin sa kanya ang pagkabwisit sa akin. Hey, what's up, Rox? Bati ko kay Rocco na siyang may-ari ng bar na pinupuntahan namin ngayon ni Jake. Nag-fist bump naman kaming tatlo bilang pagbati sa isa't isa. Umupo naman kami sa bar counter at umorder ng kanyang alak. Hindi nyo ata kasama si Marco? Tanong ni Rocco sabay simsim ng kanyang alak. Busy na siya sa love life niya. Sagot ko naman. Ibang klase nangingiting saad ni Rocco. Ikaw? Kailan kaya namin maririnig na busy ka rin sa love life? Pagputi ng uwak, pre. Si Jake ang sumagot na nakangisi pa. Kahit mamuti pa ang uwak, malabo pa sa plastic labo yun. Sabay inom ko naman ng alak. Tuwing magkikita na lang kami, paulit-ulit na lang nila akong tinatanong tungkol sa love life na yan. Pustahan tayo, pre. Makakahanap din ng katapat yang si Wal. Habang masaya kaming nagkukwentuhan, may isang babaeng tumabi sa akin na halatang iisa lang ang hangarin. Hi! Bati nito sa akin at ang dalawang kaibigan ko napapalatak pa. Hinagod ko muna ang itsura nito. Maganda ito. Sexy, morena, mahaba ang buhok. Ayun nga lang, walang hinaharap. Napairap na lang ako at maya-maya'y bumulong ako sa kanya. Sa sobrang inis niya, tumayo agad siya at padabog na lumayo sa amin. Nagtaka naman ang dalawa kong kaibigan dahil sa inasal ng babae. Wal, anong nangyari? Bakit parang nagalit yung babae? Takang tanong ni Jake. Oo nga, Walis. Anong sinabi mo? Baka naman binastos mo. Ang sabi ko lang sa kanya, hindi ako pumapatol sa singliit ng kalamansi ang hinaharap. Napabuga ng iniinom si Jake sa sinabi kong yun. Tang-ina ka talaga, Wal. Seryoso? Hindi makapaniwalang saad ni Jake na nanlaki pa ang mata sa gulat. Samantalang si Rocco ay tawa naman ng tawa sa sinabi ko. Oo, sinabi ko yon. Anong makakapa ko dun? Baka nga imbis na palad ko gamitin ko, dalawang daliri lang panghima sa hinaharap niya. Paano ko gaganahan nun? Sige nga. Manyakis ka talaga. Ngayon lang ako nakatagpo ng doktor na manyakis. Inis na wika ni Jake at si Rocco naman ay natatawa lang sa aming dalawa. Napadako naman ang tingin ko sa babaeng akay-akay niya. Ang kaibigan niyang bakla at mukhang lasing na ito. Nang medyo malapit na ito sa bandang pwesto namin ay doon ko lang nasilayan ang kanyang mukha. Para akong nahipnotismo. Napaka-inosente ng mukha niya. May mahabang buhok na kulay brown, maliit na mukha at may mapupulang labi. Nasa tingin ko'y natural na mapula. Hindi ko na napansin na kinakausap na pala ako ni Rocco. Dahil ang atensyon ko ay nasa babaeng dumaan sa aming harapan kanina. Hoy Walis, kanina pa kita kinakausap, naririnig mo ba ako? Ha? Ano nga ulit ang sabi mo? Bakit parang wala ka ata sa sarili mo? Napasobra ata ang exercise mo Pilyong asar sa akin ni Rocco. Panigurado Rocco, magkakalat na naman ang mga tiyanak mamaya niyan sa hotel.
Sabay tawa naman ng dalawang siraulo kong kaibigan. Sino kaya yung babaeng yun? Pero teka, bakit iba ang pakiramdam ko? No way, this is crazy. Sigaw ng aking isipan. Sinunod-sunod ko na lang ang inom ng alak para mawala sa isip ko yun. Pakiramdam ko parang may kamay na humihimas sa buong katawan ko. Pinipilit kong idilat ang mga mata ko pero hindi ko magawa hanggang sa dumako na ang kanyang mga kamay sa ibabang bahagi ko. Ramdam kong unti-unting nagigising ang alaga kong sawa at anumang oras ay manunuklaw na ito. Napapaungol ako ng bahagya dahil sa sensasyong ginagawa niya sa akin. Akala ko ay panaginip lamang pero alam kong hindi dahil ramdam ko ang sarap ng kanyang ginagawa. Pinipilit kong idilat ang mga mata ko. Nakahubad na ako at tanging pajama lang ang aking suot. Unti-unti kong naaaninag ang isang bulto. Pero bakit ganon? Hindi pang babae ang kanyang katawan. Pumikit ako ng mariin sa kamuling idinilat ang aking mga mata. Sa aking pagdilat, nakita ko ang dalawang siraulo kong kaibigan na si Rocco at Jake na silang humihimas sa aking katawan. Kaya napabalikwas ako kaagad at napatayo sa aking pagkakahiga. Mga putang ina, anong ginagawa nyo dito? Sabay tawa ng dalawa. Imbis na sagutin ako, walang humpay ang tawa nila na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Manya ka talaga, Wal. Si Jake na walang tigil kakatawa. Hindi mo alam na inuwi ka namin dito sa kondo mo? Hindi, lasing na ako kagabi sagot ko kay Rocco. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla-bigla ka naman nalasing? Umayos naman ako ng pagkakaupo sa kama bago sagutin si Rocco. Hindi ko rin alam basta nalasing na lang ako. Last time na nakita ka namin nalasing yung nag-break kayo ni Aryan. Don't tell me, Wal, hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. What the Jake? Matagal na panahon na ko naka-move on sa kanya. Are you sure? Si Rocco na nakasandal sa hamba ng pintuan ng kwarto ko. 100% sure. Tumayo naman ako at tinungo ang walk-in closet ko para kumuha ng t-shirt. Sumunod naman sa akin ang dalawang ugok kong kaibigan. In fairness, Wal, hindi pala kabuti yan, kundi kamote pala sa laki. Kaya naman ang dami palang nababaliw dyan sa kamote mo. Sinamaan ko naman si Jake ng tingin at hinarap siya ng nakapamewang. Kasalanan nyo to. Pinasakit nyo puson ko, mga walang hiya kayo. Walis, may banyo. Doon mo na lang ilabas yan. Pang-aalas ka naman ni Rocco. Wala akong magagawa kundi manyakin ang sarili ko. Naiiling naman akong lumabas ng closet ko at nagtungo sa kusina. Nagtimpla naman ako ng kape dahil parang binibiyak ang ulo ko sa sakit. Gaano ba kadami ang nainom ko kagabi? Napabuntong hininga na lang ako. Nagtungo ako sa salas pagkatapos kong magtimpla ng kape at nakita kong prente ng nakaupo ang dalawa. Umupo naman ako sa pang-isahang upuan. Siya nga pala, Wal, may medical mission kayo sa Southville ngayon. Seryosong saad sa akin ni Jake. Kailan naman yan? Humigop muna ko ng kape at muntik ko nang maibuga ito dahil sa sinabi ni Jake. What? Today na agad? Bakit walang announcement? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Yung isang doktor sana ang pupunta. Ang kaso, may biglang naka-schedule siya ng surgery ngayon kaya ikaw na lang daw. Napasandal naman ako at napapikit. Maraming chika babes doon, Walis. Nakangising wika ni Rocco. Ayoko ng bata. Wala pang alam yon. Irap ko naman dito. Hindi lahat ng bata walang alam. Sa kamalay mo naman, Wal, doon mo mahanap ang dawan mo. Wala akong balak, okay? Sagot ko sa dalawa. Hindi ko alam kung kailan ulit ako magmamahal at kung bubuksan ko pa bang muli ang puso ko. Aaminin ko hanggang ngayon, tumatak pa rin sa akin ang ginawang panloloko ni Aryan kaya
nawala na rin ako ng gana magmahal muli. Sus, Wal, sinasabi mo lang yan. Aminin mo na kasi na hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan si Aryan. Kaya ayaw mo pa rin subukang magmahal, ganun lang yun. Magsilayas nga kayo? Sawang-sawa na ako marinig na puro na lang ang love life ko pinag-uusapan natin. O siya, bilisan mo ng kumilos kasi may medical mission ka pang dadaluhan. Sabay tapik sa akin ni Rocco sa balikat. Tumayo na silang pareho at sabay nang lumabas ng kondo ko. Nakamove on na nga ba talaga ako kay Aryan? Matagal na panahon na ang masalimuot na nangyari sa akin, kaya sigurado akong nakalimutan ko na siya. Tanghali na ako dumating sa Southville at tinungo ang auditorium kung saan isasagawa ang medical mission. Nakita kong marami na ang nakapilang estudyante doon. Umupo na ako sa aking pwesto at sinimulang ilabas ang mga gagamitin ko. Bakit ngayon ka lang? Tanong sa akin ng katabi kong doktor na si Drew. Kanina lang kasi ko nasabihan eh. Kagabi ka pa raw kasi tinatawagan, hindi ka naman daw sumasagot. Nasa bar kasi kami kagabi nila Jake, kaya hindi ko namalayan. Nagtatanong pa sana siya nang bigla nang may umupong estudyante sa aking harapan. Napatulala naman ako nang maalala kong sino ito. Siya yung babaeng nakita ko sa bar ni Rocco kagabi. Napalunok akong bigla dahil ngayon ko natitigan kung gaano siya kaganda. Maamo at napaka-inosente ng kanyang itsura. Ngumiti naman siya ng malapad at saka bumati. Good afternoon po, Doc. Bati niya nang hindi pa rin naaalis ang kanyang pagkakangiti. Good afternoon din. Shh. Bakit ba ako nauutal? Hindi naman ako ganito sa iba. Kunin ko vitals mo Okay po, Doc. Habang chinecheck ko siya ay matama naman siyang nakatitig sa akin. Okay na, normal naman ang lahat, sabi ko sa kanya. Anong pangalan mo, Doc? Nakangiting tanong niya sa akin. I'm Dr. Wallace Miller. Ang gwapo niyo po, Doc. Napaawang naman ako sa kanyang sinabi. Bakit parang nagulat ka, Doc Wallace? Ngayon ka lang ba sinabihan ng gwapo? Tis, marami nang nagsabi sa akin yan. Marami na rin yang nakafling kaya ingat ka. Sabat naman ni Drew na katabi ko lang kaya rinig niya ang usapan namin. Oh, mukha nga po kasi gwapo eh, kaya hindi malabong mangyari. By the way, Doc Wallace, I'm Celestine Ordonez. Inilahad naman niya ang kanyang kamay sa akin at tinanggap ko naman ito. Nice meeting you, Celestine. Sige po, Doc. Salamat po. Nakangiti naman niyang saad sa akin at saka tumayo na sa kanyang kinauupuan. Habang papalayo siya ay hindi ko naman maalis ang titig ko sa kanya kahit na nakatalikod na siya. Nako, Doc Wallace, mukhang tinamaan ka. Biro ni Drew. Hindi ko siya type at hindi siya pupwede sa akin. Naiiling ko namang sagot sa kanya. Kita ko yung titig mo sa kanya eh. Nagandahan lang ako sa kanya. Yun lang yun. Okay, sabi mo eh. Aba, Sil, napakaganda ata ng ngiti mo ngayon Kakaiba, sabi ng kaibigan kong si Kian habang kumakain kami dito sa kantin. Ang gwapo niya, wika ko habang nakahalumbaba ako at malayo ang tingin. Sino? Si Dr. Wallace. At sino naman yun? Nakita ko pa ang pagtaas ng isang kilay ng bakla kong kaibigan. Yung kanina sa auditorium, isa lang naman ang gwapo dun eh. Ay nako Sel, mukhang tinamaan ka ata. Nagwapuhan lang ako sa kanya, Kian. Nakanguso kong saad sa kanya. Anong Kian ka dyan? My name is Kiana, okay? K-I-A-N-A. Inispell pa niya sa akin ang pangalan niya na ikinairap ko. Don't tell me na love at first sight ka sa doktor na yon. Love agad? Hindi ba pwedeng crush lang? Doon din ang punta nun. Kaso mukhang playboy eh.
Ay nako Sel, wala nang matinong lalaki ngayon no? Napabuntong hininga na lang ako sa kanyang sinabi. O anak, nandyan ka na pala. Halika na, umupo ka na dito at kumain ka na. Yaya sa akin ni mama. Kakarating ko lang galing school at naabutan ko silang naghahaponan. Umupo naman ako at sinandukan ako ng pagkain. How's our princess? Tanong sa akin ni Papa. Okay lang naman po pa. Galing dito si Chris, yung masugid mong manliligaw na banlag. Pang-aasar ni Kuya Clarence, ang panganay kong kapatid. Hindi mo pa ba binasted yun? Si Kuya Darren naman ang nagtanong, ang pangalawa kong kuya. Matagal ko nang binasted yun kuya. Ang kaso ang kulit talaga niya. Gusto mo kami na ni Kuya Clarence ang bumasted para sa'yo? Magsitigil nga kayo ah. Alam kong binabalak niyong dalawa kayo. Saway ni mama sa dalawa kong kuya na natahimik bigla. Kausapin mo na lang anak ng maayos at saka mukha namang mabait yung tao. I know mama, kaso hindi ko talaga siya gusto. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya at alam naman niya yun eh. Mabait si Chris. Gwapo din naman at matalino. Ayun nga lang, may pagkabanlag kaya naman lagi siyang inaasar nila kuya. Classmate ko din siya sa isang subject kaya bihira lang din kami magkita sa school. Ipaliwanag mo na lang sa kanya ng mabuti anak. Tsak maiintindihan niya yun. Nakangiti namang sabi sa akin ni Papa. Pagkatapos naming maghapunan ay dumiretso na ako kaagad sa aking kwarto at nagpalit ng damit. Pagkuway humiga na ako sa aking kama at kinuha ang aking cellphone. Naisipan ko namang isearch si Dr. Wallace sa social media. Ang gwapo naman niya, bulong ko sa aking sarili. Sino kaya tong kasama niya? Ang gwapo din, pero para sa akin mas gwapo si Dr. Wallace. Masyado kasing seryoso tong kasama niya sa picture. Celestine, tawag ni Kuya Clarence sa labas ng kwarto ko. Yes kuya, pwedeng pumasok? Sige kuya, pasok ka. Umayos naman ako ng pagkakaupo sa aking kama nang makapasok na si Kuya Clarence. Umupo ito sa gilid ng kama ko. Siya nga pala, maaga daw tayong aalis bukas. Birthday daw kasi nung kaibigan ni mama. Inimbitahan tayong pumunta sa kanila. Sinong kaibigan kuya? Si Tita Shane. Saka gusto ka din daw niyang makita. Sinong Tita Shane? Takang tanong ko kay kuya. Kita ko ang pagkakunot ng noon niya at tinitigan ako ng seryoso. Si Tita Shane yung best friend ni mama. Lagi kaya siyang kinakwento ni mama sa atin. Oo nga pala. Sorry, medyo nakalimutan ko din kasi eh. Napakamot na lang ako ng aking ulo saka ngumiti sa kanya. Napapansin ko lang sa'yo bunso. Parang nagiging makakalimutin ka ata nitong mga nakaraang araw ah. Sorry kuya, siguro masyado lang akong stress sa studies ko kaya siguro ang dami kong nakakalimutan. Huwag ka masyadong magpakapagod, okay? Baka mamaya magkasakit ka niyan. Opo kuya, kailangan ko kasi mag-aral ng mabuti para hindi mawala sa akin yung scholarship ko. Pasensya ka na bunso ah, pati ikaw nahihirapan. Kailangan mo pa magsunog ng kilay. Okay lang kuya, para din naman sa inyo tong ginagawa ko eh. Para pag nakatapos na ako at nagkaroon ng magandang trabaho, ako naman ang tutulong sa inyo. Hindi mo kailangan gawin yun bunso. Makita lang namin na nagsusumikap ka, masaya na kami para sa'yo. Salamat kuya. Ngumiti naman ako ng matamis kay Kuya Clarence. Sige na, magpahinga ka na kasi maaga tayong aalis bukas. Pagkasabi niyang yon ay lumabas na si Kuya Clarence sa aking kwarto.
Maaga kaming umalis ng bahay dahil pupunta daw kami sa birthday ni Tita Shane, ang best friend ni Mama. 1 oras din ang biyahe namin bago kami nakarating sa bahay nila. Pagkababa namin ng sasakyan ay namangha kaming lahat dahil sa laki ng bahay nila. Wala pa sa kalahati ng bahay namin ang bahay ni Tita Shane. Sinalubong naman kami ng isa sa mga kasambahay nila at iginaya kami sa dining area. Mas lalo pa akong namangha dahil ang daming pagkaing nakahain sa lamesa at iba't ibang putahe. Maya-maya ay dumating naman ang isang magandang babae na hindi mapaghahalatang may edad na. Ito na siguro si Tita Shane. "Silisya," bati ni Tita Shane sa aking ina at niyakap niya ito ng mahigpit. "Buti naman at nakarating kayo." "Oo naman Shane, ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Happy birthday best friend." Masayang bati nila sa isa't isa. Siya nga pala mga anak ko. Si Clarence ang panganay ko. Si Darren naman ang pangalawa kong anak at ito naman si Sel. Hindi na natapos ni Mama ang kanyang sasabihin nang bigla akong yakapin ni Tita Shane na ikinagulat naming lahat. "Hello, Iha." Kumalas naman siya ng pagkakayakap at hinarap ako ng may ngiti sa labi. Hello po, Tita Shane." Nauutal kong bati sa kanya. "Ang ganda-ganda mo, Iha. Mas maganda ka pala sa personal." Salamat po." "Hala, sige, maupo na kayo. Okay lang bang antayin muna natin ang anak ko?" "Pero bababa na rin naman yon." "Walang problema, Shane," wika ni Mama. Masaya kaming nagkukwentuhan nang marinig namin ang pagtawag ng isang lalaki. "Ma, andito kami anak sa dining area." Lumapit naman ang anak ni Tita Shane at humalik sa pisngi nito. Sabay pa kaming nagulat nang magkatitigan kami. "Ikaw?" Sabay naming sabi na ikinagulat nilang lahat. "Magkakilala kayo anak?" Takang tanong ni Tita Shane na nagpapalit-palit ng tingin sa aming dalawa. Yes ma. May medical mission kasi kami sa Southville, doon ko siya nakilala." Talaga anak? Well, hindi ko na pala siya kailangan ipakilala sa'yo." "Why ma?" "Siya yung sinasabi ko na gusto kong ipakilala sa'yo." "Really ma?" Sabay sulyap nito sa akin nang nakangiti. Ba't ang gwapo niya pag nakangiti? Makalaglag pante, susme. "Sige na iho, umupo ka na." Umupo naman siya sa tabi ni Tita Shane at mismong magkatapat lang kami. "Ang laki mo na, Walis, at ang gwapo mo pa." Masayang tura ni Mama sa kanya. "Talaga ba, tita?" Nakangiti namang tanong ni Doc Walis. "Abay, oo naman. Noong last kasi kitang nakita, buntis pa ako kay Celestine noon. Kaya sabi ko dito kay Tita Silisya mo na kapag babae ang magiging anak niya, irereto ko siya sa'yo." "What?" Gulat na tanong ni Doc Walis. Kahit ako ay napatingin din kay Tita Shane. "Ilang taon ka na, Iha?" Nakangiting baling sa akin ni Tita Shane. 20 po." "Well, itong si Walis 31 na pero age doesn't matter naman, hindi ba Silisya?" Napabaling naman kaming lahat kay Mama na ngayon ay abot tenga din ang ngiti. Masayang nagkukwentuhan sina Mama at Tita Shane at panaka-naka naman akong tumitingin kay Dr. Walis. Ang gwapo niya talaga. Lagi pa siyang nakangiti. Ilang oras din ang nilagi namin sa kanila at nagpasya kaming magpaalam na. Hinatid naman kami nito sa may gate nila kung nasaan ang aming sasakyan. "Salamat Shane ha. Mauuna na rin kami." "Sige Silisya. Mag-iingat kayo sa biyahe." "Sige na anak, magpaalam ka na sa kanila." Baling naman ni Tita Shane kay Dr. Walis. "Ingat po kayo tita. Sa inyo din Clarence, Darren." Napasulyap naman bigla sa akin si Dr. Walis at ngumiti.
Oh shit, ang dibdib ko. Feeling ko hindi ako makahinga. Napalunok akong bigla sa klase ng titig niya. And you also, Celestine. Sabay kindat nito sa akin na ikinaawang ng aking mga labi. Tumikhim naman si Kuya Clarence at saka nagsalita. Let's go, Sel. Pasok ka na sa loob ng kotse. O okay, Kuya. Sinulyapan kong muli si Doc Wallace na mataman din nakatingin sa akin. O siya, Shane, mauuna na kami ha. Kita na lang ulit tayo sa susunod. Sabay beso naman ni Mama kay Tita Shane. Kumaway pa ito sa amin bago kami tuluyang makaalis. Anong masasabi mo kay Celestine, anak? Sabi ni Mama sa akin nang makapasok na kami sa loob ng bahay. She's pretty, Ma. Actually, una ko siyang nakita sa bar noong nakaraang gabi. Talaga? Pero hindi ko pa siya kilala nun. Tapos nagkataon naman na nagkita kami sa school kung saan siya pumapasok. Destiny talaga kayo, anak. Masayang tura naman sa akin ni Mama. She's too young, Ma. Ano naman? Wala namang bata at matanda pagdating sa pag-ibig ah. She's innocent. Sa pag-ibig agad, sabay upo ko naman sa couch at katabi si Mama. Wala pa siyang alam, Ma, okay? Walang alam saan. Tiningnan ko naman ng nakakaloko si Mama. Mama, lalaki ako. I have my needs. Siyempre, hindi pwede na walang aray naman, Ma. Kurot ni Mama sa aking tagiliran na ikinangimi ko. Ikaw talagang bata ka. Kailan ka ba titigil sa kakaganyan mo? Kapag puti na ang uwak, Ma. Sabay tawa ko naman habang pinapalo-palo ako sa braso. Ma, masyado pa siyang bata. Saka hindi siya nababagay sa akin. Bakit hindi, Aber? Kasi hindi ko siya pwedeng dalhin sa langit. Walang hiya ka talagang bata ka. Kinuha niya yung tropilo at binato sa akin kaya naman napatayo akong bigla. At hindi pa rin ako tumigil sa kakatawa. Manyak ka talagang bata ka. Kung ano-ano lumalabas dyan sa bibig mo ah. Ma, don't act like an innocent, okay? Don't tell me, Ma, hindi nyo na ginawa ni Papa yon. Nakita ko pang namula si Mama kaya naman mas lalo ko pa siyang inasar. Hoy Wallace, tumigil-tigil ka dyan, malilintikan ka na sa akin ha? Doro nito sa akin. Ano na namang pinag-aawayan niyong mag-ina? Sabay kaming napalingon sa pagdating ni Papa. Etong anak mo kasi, Simon, kung anong kabastusan ang lumalabas sa bunganga niya. Humalik naman si Papa kay Mama saka ako binalingan. Binubwisit mo na naman ba ang mama mo? Birthday na birthday, inaasar mo na naman. Tinatanong ko lang naman siya pa kung ginagawa niyo pa yon. Ang alin? Takang tanong ni Papa. Maglaro ng basketball. Nako talaga naman, Wallace. Akmang babatuhin na naman ako nang pigilan siya ni Papa. Kung ako sa'yo, Wallace, gamitin mo na lang yang palad mo. Saka ayokong magkaroon ng apo sa iba. Gusto ko kay Celestine lang. Galing sila dito kanina? Tanong ni Papa kay Mama. Oo, pinapunta ko sila ng maaga. Hindi ka na naantay. May pasok pa raw kasi si Clarence at Darren mamaya. Sige na, akyat na muna ko. Huwag ka nang makipag-date sa iba ha, Wallace. Anong silbi niyang palad mo? Ma naman, hindi masarap yon. Kahit itanong mo pa kay Papa. Oo nga naman, honey. Nagkindatan pa kaming dalawa ni Papa. Tara na sa taas at maglalaro tayo ng basketball. Ewan ko sa inyong mag-ama kayo. Well, Papa, good luck. Sana kayanin mo pa. Umalis na ako at iniwan na lang silang dalawa ni Mama. Talaga nagkita kayo? Gulat na tanong ni Kian. Oo, hindi ko alam na mag-best friend pala yung mama ko sa kamama niya. Wika ko habang naglalakad kami sa loob ng bookstore at naghahanap ng bibilhin kong libro.
Grabe, bilog talaga ang mundo, no? Baka ligawan ka na niya, beshi. Sabay hampas nito sa aking braso. Tumigil ka nga dyan, Kiana. Malabo yun kasi mukha siyang babaero talaga. Akala ko ba bet mo siya? May nalalaman ka pang ang gwapo niya talaga. Tapos pinagpapantasyahan mo pa. Anyari, ateng? Oo nga, crush ko siya. Hanggang dun lang yon, no? Saka ayoko sa babaero. Paano mo nasabing babaero? Basta. Nasa itsura niya ang pagiging babaero. Totoo? Pexman? Cross your heart? Nakangisi siyang nakatitig sa akin habang nagdalakad. Oo, Pexman. Sige, pustahan tayo. Bibigay ka din sa hot doctor na yon. Ewan ko sa iyo, Kiana. Sige, doon na muna ako sa banda roon. Hanapin mo na rin yung hinahanap mo. Sige, Beshi. Kita na lang tayo. Naghiwalay muna kami ni Kiana at hinanap ko yung librong kailangan ko. Ano nga ulit yung pangalan ng libro? Kainis naman, bakit ba masyado na akong nagiging makakalimutin? Bulong ko sa aking sarili. Ito na siguro yun. Tumingkayad pa ako para makuha yung libro. Pinipilit ko itong abutin ngunit hindi ko makuha hanggang sa may nakita ko isang kamay na kumuha ng libro na kukunin ko, kaya naman napaharap ako kung sino ito. Laking gulat ko nang mapagsino ito. Nagkatitigan pa kami at ako na rin ang unang nagbaba ng tingin. Here, abot niya sa librong hawak niya. Thank you. Oh my gosh, bakit parang kinakabahan ako? Wala kang kasama? Ha? Meron yung kaibigan ko. Tumango lang siya at maya-maya ay may humawak sa braso niyang isang sexy at magandang babae. Maputi ito at malaki din ang hinaharap. Ito pala ang mga tipo niya. Bulong ko naman sa aking sarili. Sweetheart, who is she? Malanding tanong nito kay Dr. Wallace. She's Celestine. Hello, little girl. Nakangiti niyang bati. Little girl? Anong akala niya sa akin, bata? Kutusan ko kaya to? Sige, Dr. Wallace, mauna na ako Hindi ko na siya hinintay magsalita at tumalikod na kaagad ako. Naiirita kasi ako sa pagmumukha ng babaeng tumawag sa akin ng little girl. Tara na, Kian. Kita ko sa kaibigan ko na ikinagulat naman niya. Hoy, teka lang, bayaran muna natin to. Tukoy niya sa binili niyang libro. Bilisan mo, ikaw na rin magbayad nitong akin. Antayin kita sa labas. Ano ba kasing nangyari ha? Basta aantayin na lang kita sa labas. Hoy Beshi, ano bang nangyari? Bakit mukha kang dragon kanina? Tanong sa akin ni Kian nang pauwi na kami galing sa bookstore. Nakita ko kasi kanina si Dr. Wallace. Tapos? May kasama kaninang malanding babae. Nakanguso kong sabi sa kanya. Kaya naman pala parang bubuga ka ng apoy kanina. Humalukip-kip pa ito at tinaasan pa ako ng kilay. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tinawag ba naman niya akong little girl? Anong akala niya sa akin? Elementary student? Inis kong kwento kay Kian. Tumawa naman siya na ikinainis ko. Paano ba naman kasi, Beshi? Hindi ka mukhang college student. Tapos ang liit mo pa. Pero pinagpala naman ang hinaharap Sinamaan ko naman si Kian ng tingin. Kahit kailan sarap busala ng bibig nitong kaibigan kong bakla Ewan ko sa yung baklita ka. Nauna na ako maglakad sa kanya dahil dinagdagan lang niya ang pagkainis ko. Wallace, harder please, sigaw ng babaeng katali ko ngayon na hindi ko matandaan ang pangalan. Nakilala ko lang siya sa restaurant kanina habang kumakain kami ni Rocco. Siyempre, palay na ang lumalapit. Aayawan ko pa ba? Tumayo na ako sa pagkakaibabaw sa kanya at tinungo ang banyo.
Hindi ko na pinansin ang kanyang sinabi pero narinig ko pa ang pagmumura niya. Pinihit ko ang shower at hinayaan kong pumatak ito sa aking katawan. Pumikit ako at tinukod ang isang palad ko sa dingding. Bakit ba simula nang makilala ko si Celestine, lagi ko na siyang iniisip. Tangina naman, 10 taon na ang lumipas, ngayon ko na lang ulit nararamdaman to. Hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya. Hindi siya nababagay sa akin. Hanggat maaga, kailangan ko nang umiwas bago pa ako tuluyang mahulog sa kanya. She's innocent and too young for me. Gusto siya ni mama para sa akin pero mariin ko itong itinatanggi dahil ang totoo parang may kakaiba sa akin. Lumabas na ako ng banyo pagkatapos kong maligo at naabutan kong wala na doon yung kasama kong babae. Napailing na lang ako. Kinuha ko sa side table ang cellphone ko at naisipang isearch ang pangalan ni Celestine sa social media. Nakita ko naman ito kaagad at tiningnan ang kanyang mga post. Hindi mapagkakailang maganda talaga siya. Maliit ang mukha at natural na mapula ang labi. Binasa ko ang mga comment sa kanya. Ate, how to be you po? Hi miss, may boyfriend ka na? Ganda talaga, parang anghel na bumaba mula sa langit. Can you be my girlfriend? Ang lalakas ng loob, sabi ko sa aking sarili. Napabuntong hininga na lang ako at sinimulan ko nang magbihis para makaalis na ako dito sa hotel. Grabe kayong magpinsan kayo ah. Hindi ba kayo busy at ginagawa niyong tambayan tong opisina ko? Bungad sa akin ni Jake nang makapasok na ako sa kanyang opisina at umupo sa kanyang sofa at naroon din si Marco na printing nakaupo din. Kakatapos ko lang mag-rounds, mamaya pa naman ang surgery ko. Mahinang wika ko kay Jake. Bakit parang malungkot ka? Walang potpot na naganap? Meron, kaso hindi ako natapos. Nakasimangot akong tumingin kay Jake na ngayoy katabi si Marco. Bakit? Wala na bang lumalabas dyan sa kamote mo? Natatawa niyang turan. Gago, ako ang umayaw. Wow, talaga bawal? Pumalakpak pa siya ng mahina. Baka in love na. Si Marco na seryosong nakatingin sa akin. Kanino naman? Baling ni Jake kay Marco. Nagkibit balikat lang ito at muli akong tinitigan. What? Tanong ko kay Marco na ngayoy nakangisi sa akin. Who is she? Sino? Yung dahilan kung ba't hindi ka natapos. What the Marco? Inis kong saad sa kanya at tumawa pa ang dalawa. I know you, Walis. Anong alam mo? Kapag in love ka. Tumingin si Marco ng diretso sa akin at natigilan naman ako. Tumawa ko ng pagak. Isang beses lang ako na in love. Alam mo na kaagad kung in love ako. It's because I'm your cousin. At kabisado na kita kapag may nagugustuhan kang babae. Wala pa akong nagugustuhan. May nagugustuhan ako pero sa kama yun. Hanggang doon lang yun. Nako Wal, wag mo naman masyadong gamitin yung kamote mo. Baka mapudpod. Natatawang wika ni Jake at binato ko naman siya ng tropilo niya na katabi ko lang. Makaalis na nga, wala kayong kwenta kausap. Akmang tatayo na ako nang biglang magsalita si Jake. Punta na lang tayo sa bar ni Rocco mamaya. Ayoko, wala ako sa mood. Mabilis kong sagot kay Jake. Sige Nawal, sagot ko. Call, ikaw Marco. Next time na lang ako, may lakad ako bukas eh. Sabay tayo niya sa kanyang kinauupuan at lumabas na ng opisina ni Jake. Yaan mo na yun Jake, busy na siya sa love life niya eh. Sige, aalis na din ako. Kita na lang tayo mamaya. Tumango lang si Jake at sumunod na rin akong lumabas ng opisina niya. Hi pa,
Bati ko sa aking ama na naabutan kong nanonood sa sala at tumabi naman ako sa kanya. "Hi, my princess." Halik nito sa aking noo. "Wala pa sila kuya?" "Wala pa anak. Ang kuya Clarence mo may tinatapos pa raw na trabaho. Tapos ang kuya Darren mo naman pupunta daw ng bar muna kasama ng mga kaibigan niya. Birthday daw kasi ng isang barkada niya." "Ah, ganun po ba? Kumusta pala ang pagpunta nyo sa best friend ng mama mo?" "Okay naman po. Mabait naman si Tita Shane." "Nakilala mo na ba yung anak niyang lalaki?" Natigilan akong saglit at binalingan si Papa na nag-antay ng isasagot ko. Yes pa, nakilala ko po." "What do you think of him?" Po? Gulat kong tanong kay Papa. Anong ibig niyang sabihin? Tumikhi muna ko bago muling nagsalita. "He's handsome. Actually, crush ko nga siya kaso mukhang playboy." "Why do you say that?" "Nafe-feel ko lang." Tumawa naman ng mahina si Dad. "Is that so?" Tumango lang ako sa kanya. "Siya nga pala, Papa, uminom ka na ba ng gamot?" Pag-iiba ko ng usapan. "Yes, my princess. Tapos na po." Nakangiting sabi ni Papa at hinaplos ang aking buhok. "Huwag kang magpapagod, okay? Pwede ka namang huwag nang magtrabaho Total may trabaho na naman sila kuya at isa pa. Pwede naman akong mag-working student." "Princess, ayoko naman ng ganoon. Hanggat kaya ko magtatrabaho ako para sa inyo. Ayoko naman na dito lang ako sa bahay tapos ako ang manghihingi sa inyo." "Pero pa, okay lang ako, my princess. Huwag mo ko intindihin." "Are you sure?" "Yes, my princess. You don't have to worry, okay?" "Okay pa." Ngumiti naman ako sa kanya pagkasabi nun. Kasama ko na naman si Jake ngayon dito sa bar ni Rocco. Mukhang hindi pa sila nagkakaayos ng girlfriend niya dahil panayaya niya sa akin magbar. Tulad ng dati, may mga lumalapit pero wala akong gana ngayon. Ewan ko ba parang nawalan ako ng gana makipaglandian ngayon. "Wal, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka ata sa mood ngayon?" "Something wrong?" tanong sa akin ni Jake. Sumimsi muna ko ng alak bago ako sumagot. "Wala naman, wala lang akong gana." Bakit nga? Anong problema?" "Ewan ko din kung bakit. Gago ka din Napairap na lang ako sa kanya. Maya-maya ay may lumapit sa aming babae at naupo sa tabi ko. "Hi!" bati niya sa akin. Ngumiti lang ako ng pilit. "Sige Wal, puntahan ko lang si Rocco. And have a safe trip to heaven." Bulong ni Jake sa akin nang makatayo na siya. Panahimas naman yung babae sa hita ko na hinahayaan ko lang. Maya-maya ay dumako naman ang kamay niya sa may bandang singit ko, kaya nahawakan ko kaagad ang kanyang kamay na siyang kinagulat niya. Pumikit muna ko ng mariin at muling nagmulat ng mata at bigla kong hinawakan ang batok ng babae at hinalikan ito. Hindi na ako nagtaka nang gumanti naman ito ng halik. Ilang minuto din ay itinigil ko na ang paghalik sa kanya. Napadako naman ang tingin ko sa aking harapan. Sa hindi kalayuan sa pwesto ko at laking gulat ko nang makilala ito. Mataman din siyang nakatitig sa akin at pinagmamasdan ako. Kita ko pa ang pag-iling niya at tumingin sa ibang direksyon. Napatayo na lang akong bigla at nilisan ang pwesto ko. Narinig ko pa ang pagtawag ng babaeng kahalikan ko pero hindi ko na ito nilingon pa. Nakasakay na ako sa aking kotse pero hindi ko pa ito pinapaandar. Sumandal muna ko at hinilot ang aking batok. "Tsak, sasabihin ni Darren kay Celestine na nakita niya akong may kahalikan sa bar." "Teka, bakit ko ba inaalala yon? Ano naman kung sabihin kay Celestine? Hindi ko naman siya girlfriend."
para tuloy akong boyfriend na nagtaksil sa kasintahan. Tama lang na makita niya yon para makaiwas na din ako kay Celestine. Hindi ko siya gusto. Na-attract lang ako sa kanya, okay? Sabi ko sa aking sarili. Totoo naman, una ko siyang makita sa bar ni Rocco. Na-attract naman talaga ako sa kanya. Tapos nakita ko pa siya ulit sa school kung saan may medical mission kami. Iba ang nararamdaman ko kaysa sa mga nakikilala kong babae at naikama ko. At nagkataon pang anak siya ng best friend ni mama. Napabuntong hininga na lang ako sa aking mga naisip at napayuko sa manibela. Kailangang tanggalin ko kung ano man tong pesteng nararamdaman kong ito. Tama, ayun nga ang gagawin ko. Good morning! Masayang bati ko kina mama at papa at sa aking mga kuya na ngayon ay nag-aalmusal na. Umupo naman ako sa gitna katabi nila kuya. Good morning, our princess! Sabay-sabay nilang bati sa akin. Siya nga pala, Darren. Anong oras ka na naman ba umuwi kagabi? Wika ni mama na masama ang tingin kay Kuya Darren. I think 1 AM na ma. Diyos ko, Darren, mamamatay kami ni papa mo sa pag-aalala sa'yo, bata ka eh. Hindi ka man lang sumasagot sa mga tawag namin. Hanggang sa makatulugan na namin ang paghihintay sa'yo. Galit na sabi ni mama kay kuya. Sorry ma, hindi ko kasi napansin, medyo maingay kasi sa bar eh. Tapos nalobat pa yung cellphone ko. Dapat tumawag ka man lang sa amin ng papa mo para hindi kami nag-aalala. Sorry po ma, hinging paumanhin ni Kuya Darren. Siya nga pala Sel, nakita ko si Dr. Wallace kagabi sa bar. May kahalikang babae. Playboy din pala yon. Naiiling na sabi ni Kuya. Sigurado ka bang si Doc Wallace yung nakita mo ha Darren? Tanong ni mama kay Kuya Darren na hindi makapaniwala sa sinabi ni Kuya. Oo mama, siya yun. Hindi ako pwedeng magkamali dahil nagkatinginan pa nga kami. Hindi naman kami makapagsalita dahil sa sinabi ni Kuya. Totoo nga talagang babaero si Dr. Wallace. Tapos irereto nyo pa tong si Seldon? Mas gugustuhin ko pang si Chris na banlag na lang makatuluyan niya kesa sa babaerong yun. Inis na tura naman ni Kuya Clarence. Napabuntong hininga na lang ako sa kanilang usapan. Lasing lang siguro yun si Wallace. Ma, ang ayos-ayos pa niya no? Tapos yung nakita ko biglang umalis. Sige po, mauna na ako. May exam pa kasi ako eh. Putol ko sa kanilang usapan at tumayo na ako sa aking pwesto. Sige princess, mag-iingat ka ha? Yes pa. Sabay halik ko sa kanyang pisngi at kay mama. Nasa kanto na ako at nag-aabang ng masasakyan nang biglang sumakit ang ulo ko. Napahawak ako sa aking sentido at pumikit saglit at huminga ng malalim. Unti-unti akong dumilat at nagtaka. Saan nga ba ako pupunta? Hindi ko matandaan kung saan nga ba ako patungo. Napapitlag naman ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito sa aking bag. Tinitigan ko muna ito at binasa kung sino ang tumatawag. Beshi? Nakakunot kong wika sa aking sarili. Sinong Beshi? Hindi ko pa rin inaalis ang pagkakatitig sa aking cellphone na panay pa rin ang tunog. Nang tumigil na ito sa pagtunog ay nagpalinga-linga naman ako. Bakit hindi ko maalala kung saan ako pupunta? Mahigpit kong hinawakan ang aking cellphone. Sana tumawag ulit yung kaninang tumatawag sa akin. Pero ilang minuto na ako naghihintay ngunit hindi pa rin tumatawag. Kaya naglakad na lang ako kung saan man ako dalhin ng aking mga paa. Napapaiyak na ako dahil hindi ko alam kung nasaan na ako hanggang sa napadpad ako sa tapat ng isang lumang simbahan. Naupo ako sa upuan sa ilalim ng puno at pinagmamasdan ang mga dumaraan.
Paano ako makakauwi kung hindi ko alam kung saan ang daan pauwi? Napabuntong hininga ako at napasandal sa upuang bakal. Maya-maya pa ay muling tumunog ang aking cellphone at kinuha ko uli sa aking bag. Yung beshi ulit ang tumatawag kaya sinagot ko na ito. Hello? Beshi? Buti naman sinagot mo na. Asan ka na ba? May sakit ka ba at hindi ka pumasok? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko dahil wala akong matandaan. Hindi ko alam kung nasaan ako at kung saan ang bahay ko. Nandito ako sa may simbahan. Nautal kong sabi sa kausap ko sa cellphone. Saang simbahan at anong ginagawa mo dyan? Hindi ko din alam eh. What? Nakapunta ka dyan pero hindi mo alam kung anong ginagawa mo dyan? Pwede bang puntahan mo ko dito? Nahihiya kong wika. Teka nga lang, Sel, may problema ba? Basta puntahan mo ko dito sa may lumang simbahan. Okay, sige Beshi. Alam ko kung saan yan. Huwag kang aalis, antayin mo ako dyan. Okay, salamat. Binaba ko na kaagad ang tawag pagkatapos naming mag-usap. Anong nangyayari sa akin? Bakit wala akong maaalala? Pero alam ko naman ang pangalan ko. The rest, wala na akong matandaan. Napakagatlabi naman ako sa mga naiisip ko. Nasa gitna ako ng aking pag-iisip ay may biglang tumawag sa akin. Kaya naman napalingon ako sa gawing kanan ko. Kita ko ang baklang papunta sa kinaroroonan ko at tinitigan ko itong maigi. At doon ko lang napagtanto kung sino ito. Beshi, ano bang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pumasok? Alam mo namang may exam tayo, di ba? Bungad niya sa akin nang makaupo na siya sa aking tabi. Doon ko lang naalala na may exam pala ako. Pero bakit kanina wala akong maalala? Ano bang nangyayari sa akin? Oh, ano na Beshi? Hindi na gumana yung utak mo? Tanong ni Kian sa akin nang hindi kaagad ako makasagot. Pasensya na, sumakit kasi ang ulo ko kanina saka medyo nahilo ako eh. Kaya umupo muna ako dito. Pagdadahilan ko na lang sa kanya para hindi na lang siya mag-alala pa. Sigurado ka? Tumango lang ako sa kanya. O siya, halika na at kakausapin pa natin si Ma'am Almira kung pwede kang kumuha ng special exam. Total, scholar ka naman eh. Tsak, bibigyan ka nun. Oo nga pala, kailangan ko makakuha ng exam ngayon. Nagmamadali kaming umalis para pumunta sa school. Hindi naman ako nabigo ay pinakuha naman ako ng special exam. Mabuti naman Beshi at pinakuha ka ni Ma'am Almira ng special exam. Oo nga eh, mabuti na lang talaga. Sagot ko habang nilalagay ko ang mga gamit ko sa locker. At nasa likod ko naman si Kian at pinapanood lang ako. Ano ba yan Beshi? Bakit ang daming sticky note dyan sa locker mo? Napansin naman niya ang mga nakadikit na sticky notes sa sulok ng locker ko. Kumuha siya ng isa at binasa ito. May mama's birthday, August 22. Bakit nakalagay pa dyan? Alam na alam mo na naman ang mga birthday sa pamilya mo. Syempre para hindi ko makalimutan. Sus, ikaw pa. Ako pa nga ang mas makakalimutin kaysa sayo. Kumuha pa uli siya ng isa pang sticky note at binasa ulit iyon. Nagtaka naman siya sa nakasulat doon. Clarence Dave Ordonez, 30 years old. Darren Vincent Ordonez, 27 years old. Celestine Ann Ordonez, 20 years old. Mama Celicia Ordonez, 52 years old. Papa Timothy Ordonez, 55 years old. Beshi, may ganito talaga? Ano to, project mo? Sabay dikit nito kung saan niya kinuha. Kasama ba yan sa reviewer mo at
Kailangan mo pang i-memorize mga pangalan at edad nila? Wala lang, gusto ko lang nababasa yung mga pangalan nila. Ayun lang yun. Sinarado ko naman ang locker ko at hinarap siya. Tara, kain na tayo, nagugutom na ako eh. Yaya ko naman sa kanya sabay himas sa aking tiyan. Tara na nga, pati ako nagugutom sa iyo eh. Sabay kawit niya sa aking braso. Masaya kaming nagkukwentuhan ni Kian habang palabas kami sa isang fast food chain nang mahagip ng aking mata si Dr. Wallace sa hindi kalayuan sa amin. May kasama itong babae ngunit hindi ito ang kasama niya noong huli niya itong nakita sa bookstore. Totoo nga pala ang sinasabi ni Kuya Darren na babaero pala talaga si Dr. Wallace. Hindi ko na lang siya pinansin at nilagpasan na lang namin siya ni Kian. Kunway hindi ko siya nakita. Pero ang hindi ko inaasahan ay nabangga ako ng kasama niyang babae at natapon sa kanya ang hawak niyang inumin. Oh, ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw sa akin ng babae kaya napatingin na din sa amin ang ibang tao. Maging si Dr. Wallace na nagulat din at napatingin sa amin ni Kian. Sorry, hindi ko po sinasadya. Hinging paumanhin ko habang nakayuko ako. Tatanga-tanga ka kasi. Kita mo ginawa mo, nadumihan ako. Hoy, wag mong sinisigawan ang kaibigan ko. Hindi siya bingi. Sigaw na din ni Kian at pinigilan ko naman ito sa kanyang braso. Pasensya na po, hindi ko talaga sinasadya. Anong hindi sinasadya? My God, Ellen, tumigil ka na. Saway ni Dr. Wallace sa kanya. Hindi Ellen ang pangalan ko. It's Ella, not Ellen. Pagtatama nung kasama ni Dr. Wallace. Bumuntong hininga muna siya bago muling nagsalita at hinarap ako. Pasensya ka na, Celestina. Anong pasensya? Look at me. Ang dumi ko na. Magpalit ka na lang. Hindi naman problema yon. Mainis na tura ni Dr. Wallace sa kasama niya. Sige po, pasensya na talaga. Aalis na kami. Tatalikod na sana kami nang biglang hablutin ng babae ang aking buhok at pinaharap ako sa kanya. At ang ikinagulat ko ay bigla na lang ako nitong sinampal na ikinagulat din ni Dr. Wallace at Kian. Para akong nabingi sa lakas ng pagkakasampal niya sa aking pisngi. Ellen, anong ginawa mo? Sabay hablot ni Dr. Wallace sa kamay ng kasama niya. Bagay lang sa kanya yan. Tatanga-tanga kasi siya. Duro pa nito sa akin. Umalis ka na. Kita ko ang pagkagulat ng kasama niyang babae. Pero Wallace, I said leave. Sigaw naman niya doon sa babae. Kaya wala itong nagawa kundi ang umalis. Nilapitan naman ako ni Dr. Wallace at hinawakan ang pisngi kong namumula dahil sa pagkakasampal. Shit! Mahinang mura niya pagkakita sa aking pisngi. Come on! Sabay hawak niya sa aking kamay na ikinagulat ko. Sumunod naman sa amin si Kian. Pumunta kami sa parking lot na hawak pa din nito ang kamay ko. Napabitaw lang siya nang may kunin siya sa loob ng kanyang kotse. Hinawi niya ang buhok ko na nakatakip sa aking pisngi at dahan-dahan niyang nilagyan ng ointment. Habang nilalagyan niya ng gamot ang pisngi ko ay hindi ko maiwasang tumitig sa kanyang mukha. Meron siyang magandang mata na kulay chocolate. May makinis na mukha, matangos ang ilong at higit sa lahat, mapula at maliit na labi. Staring is rude, bigla niyang sabi sa akin pagkatapos niyang lagyan ng gamot ang pisngi kong nasampal kanina. Lumayo naman siya ng bahagya. Ha? Hindi ah? Napaiwas naman ako ng tingin sa kanya. Samantalang si Kian ay panay naman ang ngisi sa aming dalawa ni Doc Wallace na kanina pa kami pinapanood. Really? Nakangisi niya akong tinitigan, kaya napaiwas na lang ako ng tingin sa kanya. Salamat po pala Doc Wallace, saad ko nang hindi pa rin siya tinitignan. I'm sorry for what Ellen did.
Doon na lang ako napatingin sa kanya at seryoso din niya akong tinitigan. Ella daw ang pangalan niya, hindi Ellen. Sabi ko sa kanya na ikinagulat niya. Natawa naman siya pagkasabi ko nun. Talaga? Hindi ko naman kasi tinatandaan yung mga nakakadate ko. Sabay kamot nito sa aking ulo. Napamaang naman kami pareho ni Kian. Grabe, ibang klase ka pala. Ano yun, one night stand lang? Sabat ni Kian at siniko ko naman ito. Parang gano'n na nga. Paranas naman po, Doc. Sinaway ko naman si Kian dahil sa lumalabas sa bibig niya. Yung bibig mo naman. Natawa lang sa amin si Doc Wallace. Sige po, mauna na kami. Salamat po ulit. Sumabay na kayo sa akin. Hatid ko na kayo. Ay hindi na po, okay lang kami. Mariin kong pagtanggi kay Doc Wallace. Tara na, sumabay na tayo. Wala na din akong pamasahe eh. Naubos na dahil ako ang nanlibre sa'yo at ang lakas mong kumain. Bulong ni Kian sa akin na sinamaan ko naman ng tingin. Nakita ko pang ngumiti si Doc Wallace habang pinagmamasdan kami. Sige po, sasabay na kami ni Sel. Diba Sel? Pinamulagatan naman ako nito ng mata. Okay, let's go. Binuksan naman nito ang passenger seat kaya wala na din akong nagawa kundi ang sumakay. Sa likod naman si Kian. Tahimik lang kami habang tinatahak ang daan pauwi. Una naming hinatid si Kian. Dalawa na lang kami naiwan kaya naman sobra ang kaba na nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko para akong hindi makahinga. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan. Are you okay? Napalingon naman ako sa kanya nang magsalita siya. Yes, I'm okay. Kanina ka pa kasi tahimik. Baka kako hindi ka komportable sa akin. Hindi naman, hindi kasi ako sanay. Hindi sanay saan? Na may naghahatid sa akin. Muli niya kong sinulyapan at binalik ang tingin sa daan. You mean walang nanliligaw sa'yo? Ang ganda-ganda mo. Ha? Meron naman kaso hindi mo gusto. Putol niya sa aking sasabihin. Gano'n na nga, nakayuko kong wika sa kanya. Hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend. Hindi pa. Mahina kong sabi na sapat lang para marinig niya. Choosy ka siguro. Hindi naman, hindi ko lang sila talaga gusto. Kasi sa una lang sila magaling manuyo. Pag naging kayo na, wala na. Parang wala na siyang paki sa'yo tapos mambababae pag hindi binigay ang gusto. Ang dami kayang babaero ngayon. Napaubo naman siya sa aking sinabi. Shit. Natamaan ata siya sa pagkasabi kong babaero. Napapikit naman ako at napakagat labi sa hiya. Bakit nangyari na ba sa'yo yon? Hindi pa pero marami akong kakilala na ganon ang nangyari sa kanila. Nagkamali lang talaga sila ng lalaking minahal. Magsasalita pa sana ako nang makita kong malapit na kami sa aming bahay kaya pinahinto ko na yung sasakyan kay Doc Wallace sa tapat ng bahay namin. Salamat po Doc Wallace sa paghatid. Bababa na sana ko nang bigla niya akong tawagin. Celestine. Bakit po Doc Wallace? Matagal siya bago nakasagot. Pasensya ka na talaga sa nangyari kanina. Okay lang. Mamaya hindi na naman to mahapde. Pilit akong ngumiti sa kanya. Sige po, Dr. Wallace. Pagkasabi kong yun ay bumaba na ako at hinintay na lang siya makaalis bago ako pumasok sa loob. Pagkapasok ko ng gate ng bahay namin ay nabungaran ko kaagad si Kuya Clarence na nakapamulsa at halatang kararating lang galing opisina. Sino yung naghatid sa'yo? Takang tanong sa akin na ang dalawang kamay ay nakalagay sa kanyang magkabilang bulsa. Kuya, paano ko ba sasabihin sa kanya? Baka magalit. Bulong ko sa aking sarili.
Sino Celestine? Ito na naman ang maotoridad na tanong niya na talaga namang nakakatakot. Si Doc Wallace, kuya. What? Sabi ko na nga ba eh. Bakit kanya hinahatid? Nagkita lang kami tapos ayun hinatid niya ako. Yun lang yun, kuya. Ayoko nang lalapit ka sa kanya. Gagawin ka lang nun na isa sa mga koleksyon niya. Nakikipagkaibigan lang naman siya, kuya. Wala naman sigurong masama doon at saka isa pa, hindi ko siya papatulan dahil alam ko namang babaero yun. Mahabang paliwanag ko kay Kuya Clarence. Bakit namumulay ang pisngi mo? Nanlaki naman ang mga mata ko dahil nakalimutan kong nasampal nga pala ako kanina. Magsasalita pa sana siya nang biglang lumabas si Mama at nakita kami ni Kuya. Bakit nandito pa kayo sa labas? Anong pinag-uusapan yung dalawa? Sasagot na sana ko nang si Kuya na ang magsalita. Hinatid kasi siya, nung doktor na yon. Sabi ko wag masyado magdidikit doon dahil isasama lang siya sa mga koleksyon nun. Aray ma, napahimas naman si Kuya sa kanyang braso dahil sa lakas ng pagkakapalo ni Mama sa kanya. Hindi naman siguro ganon. Saka wala naman sigurong masamang intensyon yung tao dito sa kapatid mo. Paano ka nakakasiguro ha, ma? Ikaw na ang nagsabi na buntis ka pa kay Celestine noong huli mo siyang makita. Basta. Tumigil ka na dyan, Clarence ha? Ayoko nang pagsasalitaan mo ng masama si Doc Wallace. Seriously, ma? Oo, halika na Celestine sa loob. Hayaan mo na yang kuya mo. Sabay irap naman ni Mama kay Kuya Clarence na ngayoy inis na inis kay Mama. Kakatapos ko lang maligo ay umupo naman ako sa aking study table at sinimulan kong mag-aral. Bubuksan ko na sana ang aking libro nang makita ko sa ibabaw ang diary ko. Kinuha ko muna ito at binuksan. Naisipan ko namang magsulat muna dito. Dear Diary, masaya ako ngayong araw kasi nakita ko na naman ang crush kong doktor. Siya si Dr. Wallace Miller. May magandang mata na kulay chocolate. Matangos ang ilong at may maliit na mapupulang labi. 11 years nga lang ang age gap namin. Mas matanda pa nga siya kay kuya eh. Hahaha. Mabuti naman siya. Ayun nga lang, babaero. Ayoko sa babaero. Pero crush ko lang naman siya hanggang doon lang yun. Pagkasulat ko noon sa aking diary ay isinara ko na ito at tinitigan. Dito nakasulat ang lahat ng mga magpapaalala sa akin. Hi ma! Bati ko sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Nasa garden siya at inaayos ang kanyang mga halaman. Si Papa. Kanina pa umalis, magkikita daw sila ni Tito Cedric mo. Sige ma, aalis na din ako. Tatalikod na sana ako nang magsalitang muli si Mama. Tumawag sa akin si Celicia. Hinatid mo raw sa kanila si Celestine? Masayang hinarap naman ako ni Mama pagkabanggit niya ng pangalan ni Celestine. Oo ma, nakita ko kasi siya kasama yung kaibigan niya sa isang mall. Bakit mo naman siya hinatid? Nakangiti pa rin si Mama sa akin at hinihintay ang aking sagot. Ano naman ang isasagot ko? Na sinampal siya ng kadate ko? Alam kong magagalit si Mama kapag sinabi ko yon. Wala lang ma, inalok ko lang siya na ihatid sa kanila. Ay mabuti naman iho, napapalakpak pa siya pagkasabi nun. Mabuti at sinunod mo ang sinabi ko sa'yo. Ang alin ma? Takang tanong ko sa kanya. Na-date mo siya dahil siya ang gusto ko para sa'yo. At alam ko siya ang makakapagpabago dyan sa pagiging manyak mo. Ma, I have my needs. Lalaki ako. Hindi pwedeng mawala sa isang lalaki yon. Saka hindi ko siya dinidate. Anong ginagawa niyang palad mo?
Kahit ilang beses ka pa labasan. Napamulagat naman ako sa sinabi ni Mama. Ma, she's too young, okay? Ano naman? Bakit si Vic Soto nga at Pauline Luna? Halos magtatay na sila eh. Kayo ilang taon lang ang agwat nyo. Wala na. Finish na. Talo na talaga ako sa mama ko. Lagi na lang may pang-counter sa akin. Sabi ko na lang sa aking sarili. Basta i-date mo siya, anak. I-try mo lang. Wala namang mawawala eh. Sa akin malaki ang mawawala. Mawawalan ako ng ano. You know. Tumigil-tigil ka dyan, Walis ha. Gugupitin ko yang opo mo para wala ka ng dahilan pa. Napabuntong hininga na lang ako dahil wala na talaga akong magagawa. Pinipilit ko nang makaiwas pero sadyang pinaglalapit talaga kami ng tadhana. O Wal, wala ka ata sa mood? Tanong sa akin ni Jake nang makasakay na kami sa elevator. Wala ka sigurong putput no? Pang-aasar ni Jake sa akin. Mabuti na lang at dalawa lang kaming nakasakay at walang ibang nakakarinig. Si Mama kasi pinipilit akong makipag-date doon sa anak nung best friend niya. Nakasimangot ko namang sagot. Makipag-date ka? Di ba yun naman ang ginagawa mo? Tapos diretso kama. Ano pa bang bago dun? Bago ko sumagot ay lumabas muna kami ng elevator at naglakad patungo sa aking opisina. She's different. Hindi siya ganun klaseng babae. Oh, you mean she's innocent, huh? Yeah, right. I don't like that kind of girl. You know me, Jake. Bakit hindi mo kaya itry magseryoso? It's been years, Wal. Umupo naman siya sa sofa at ako naman ay sa aking swivel chair. Para ano? Para maranasan ko ulit kung gaano kasakit yung nangyari sa akin nun? Wal, tulad ng sinabi mo, she's innocent. Bakit kaya hindi mo siya kilalanin? Lahat naman tayo, Wal, nasasaktan kasi nagmamahal tayo. Masyado ka lang nabaliw sa pagmamahal noon kaya sobra kang nasaktan. Natahimik ako sa sinabi ni Jake. Totoo naman ang mga sinabi niya. Nagkaroon na ata ako ng trauma kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusubok magmahal ulit. Pero nang una kong makita si Celestine, hindi ko alam kung bakit parang bumilis ang tibok ng puso ko nun. Oo nga at maganda siya. Marami din naman akong nakikilalang magaganda. Pero siya, kakaiba ang epekto sa akin na hindi ko maipaliwanag. Kailangan kong pigilan kung ano man tong nararamdaman ko. Hindi dapat ako magpadala. Pag-isipan mo, Wal, yung mga sinabi ko sa'yo. Tumayo na siya at tuluyan nang lumabas ng aking opisina. Napasandal naman ako sa aking upuan at pumikit. Hoy, Beshi! Kumusta na kayo ni Dr. Wallace? Nakangisi akong binalingan ni Kian at inirapan ko lang ito. Anong kumusta ka dyan? Tigilan mo nga ako sa mga pang-aasar mo. Palabas na kami ng silid dahil kakatapos lang ng huling klase namin. Naabutan ko naman si Chris na nakatayo malapit sa may pintuan sa labas at alam kong ako ang hinihintay niya. Hi! Nakangiting bati niya sa akin. Chris, ikaw pala. Kanina ka pa? Hindi naman, kakatapos lang din ng huling klase ko. Sige na, Beshi, kita na lang tayo bukas. Total, may kasabay ka na namang umuwi eh. Sumabay ka na lang din sa amin, Kiana. Sabi ko sa kanya. Ano ko, chaperone? Sige na, para naman may quality time kayong dalawa. Bye, Beshi. Hindi ko na siya napigilan dahil mabilis itong tumakbo palayo. Kiana naman, sigaw ko nang hindi pa siya gaano nakakalayo.
Kita na lang tayo bukas. Kumaway pa siya at nagkunwaring kinikilig. Hatid na kita, Celestine. Sige. Wala kaming imik habang nasa sasakyan kami. At maya-maya ay ako na ang bumasag ng katahimikan. Chris, Sinulyapan niya muna ako saglit at binalik ang tingin sa daan. Pwede bang maging magkaibigan na lang tayo? Ngumiti muna siya at saka nagsalita. Alam ko naman noong una pa lang na ayaw mo sa akin eh. May himig ng lungkot niyang wika. Hindi naman sa hindi kita gusto. Gusto kita, Chris, kaso bilang kaibigan. I know, Celestine. Okay lang naman basta wag mo lang akong iwasan. Oo naman. Nakita kong sumilay ang ngiti niya sa mga labi. Salamat pala sa paghatid ah. Saad ko nang makababa na kami ng sasakyan niya at nasa tapat kami ng aming gate. Wala iyon, so magkaibigan na tayo ah. Natawa naman ako sa kanyang tinuran dahil halatang nahihiya ito pagkasabi nun. Oo, friends. Nilahad ko naman ang aking kamay at malugod naman niya itong tinanggap. Hindi ka na ba muna papasok? Hindi na, Celestine. Baka kasi nandyan na mga kuya mo eh. Natatakot ka ba sa kanila? Tumawa ko ng bahagya. Dahil tuwing pupunta na lang siya dito sa bahay ay parang lagi siyang dinadarag ng dalawa kong kapatid. Medyo nag-aalangan naman niyang sagot. Pasensya ka na doon sa dalawa kong kapatid ah. Ganun lang talaga yung mga yon. Don't worry, Celestine. Naiintindihan ko naman. Alam ko namang pinoprotektahan ka lang nila. Ngumiti lang ako sa kanya. Sige, Celestine. Mauna na ako ah. Ingat ka, Chris. Pumasok na siya sa kanyang sasakyan at hinintay ko muna ito makaalis. Papasok na sana ako nang may napansin akong pamilyar na black SUV sa di kalayuan. Kamukha lang siguro. Ipinagkibit balikat ko na lang ito at pumasok na ako sa loob ng bahay. Kanina ko pa iniisip yung mga sinabi ni Mama at ni Jake. Bakit hindi ko subukang buksan ulit tong puso ko? Kinapa ko ang aking puso kung wala na ba ang sakit na nararamdaman ko. Alam kong nakamove on ako. Siguro panahon na nga para ayusin ko na tong buhay ko. Ang totoo niyan, gusto ko na rin namang maranasang magmahal ulit at mahalin. Kaso mas nangingibabaw sa akin ang takot. Ayoko na ulit maranasan yung nangyari sa akin. Sa tuwing pipikit ako ay mukha ni Celestine ang nakikita ko. Ang maamo niyang mukha, ang siyang hindi ko makalimutan. Love at first sight? Tis. Sabi ko sa aking sarili. Ganito ko nakilala si Aryan dahil una ko pa lang siyang makita ay nabighani na ako kaagad sa kanya. Iniisip ko pa lang ang mga posibleng mangyari ay nagdadalawang isip na ako. Mabilis akong tumayo sa aking upuan at lumabas ng opisina ko. Pupuntahan ko si Celestine kahit na masulyapan ko lang siya. No. Gusto ko siyang makausap. Tama, kakausapin ko nga siya. Pero ano naman ang sasabihin ko sa kanya? Mahinang mura ko at saka hampas sa aking manibela habang tinatahak ko papunta sa bahay ni Celestine. Sa dami ng babaeng na-date ko na, bakit ngayon pa ako nagkaganito? Hindi pa ako nakakalapit sa bahay nila ay may natanaw ako na may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Kaya inihinto ko muna ang kotse ko malapit sa kanila. Mabuti na lamang at tinted tong sasakyan ko kaya hindi kita kung sino ang nasa loob. Kita ko kung paano siya tingnan nung lalaking kausap niya. Alam kong may gusto siya kay Celestine. Kita ko naman kung paano gantihan ng ngiti ni Celestine yung lalaking kasama niya. Huli na ba ako? Bulong ko sa aking sarili
Bumuntong hininga na lang ako habang pinagmamasdan sila. Nang makaalis na yung lalaki kasama niya ay napatingin naman ito sa gawi ko. Tingin ko namukhaan niya ang sasakyan ko dahil minsan ko na itong naihatid sa kanila. Pagkuway, pumasok na lang siya sa loob. Ilang minuto pa ang nilagi ko doon at umalis na din ako kaagad. Tama na yung nakita ko siya. Iho, andyan ka na pala. Nakangiting bungad sa akin ni Papa. Kasalukuyang nasa sala sila ni Mama at what the... Nagulat naman ako sa kanilang ayos. Si Mama nagrabe kung makayakap kay Papa at nakahawak naman si Papa sa bewang ni Mama. Oh, kumusta anak? Napakalas lang si Mama nang umupo ako sa pang-isahang upuan at tinitigan muna sila ng taimtim. Bakit anak? May problema ba? Tanong ni Mama. Hindi ko alam kung matatawa ba ako dahil sa nakita kong ayos nila kanina. Tumikhi muna ko at hinarap sila. Balak nyo na ba ako sundan, Ma, Pa? Sa tanda naming to, tingin mo ba mabubuntis pa ako, ha, Walis? Inis naman akong tinitingnan ni Mama. Honey, malay mo naman, pwede pa. Natatawang wika naman ni Papa sabay kindat sa akin na ikinatawa ko. Hoy, Simon, mahiya ka nga, ang tanda-tanda mo na. Mag-ama nga talaga kayo. Siyempre Ma, dahil pareho kaming gwapo. Inirapan lang ako at muling kinulit ito ni Papa. Nakakatuwa lang silang pagmasdan. Dahil sa edad nilang yan ay masasabi kong mahal na mahal nila ang isa't isa. Ni minsan ay hindi ko sila nakitang nag-away dahil sa babae. Dahil may umaaligid kay Papa. Bagkus nagkaroon sila ng tiwala sa isa't isa at naniwala sa kanilang pagmamahal. Ako kaya, kailan ko mararanasan ang katulad sa mga magulang ko? Naalala kong muli si Celestine. I think she's not the right girl for me. Celestine anak, gising na. May pasok ka pa. Katok ni Mama sa labas ng aking kwarto. Pagod naman akong bumangon at kinusot-kusot ko ang aking mga mata. Opo, Ma. Sigaw ko naman. Sige anak, bumaba ka na lang para makapag-almusal. Sige po, susunod ako. Inayos ko muna ang aking sarili bago bumaba. Akmang lalabas na ako ng kwarto nang biglang kumirot ang ulo ko kaya't napahawak ako sa aking ulo. Umupo muna ako sa dulo ng aking kama at pinahupa muna ang sakit. Napapansin ko na napapadalas ang pagsakit ng aking ulo at nagiging makakalimutin na din ako. Nai-stress na din siguro ako sa pag-aaral dahil kailangan kong pagbutihin ang pag-aaral ko para hindi mawala ang scholarship ko. Yun na lang kasi ang maitutulong ko kina Mama at Papa dahil ayokong makadagdag pa sa kanilang mga gastusin. Sa gamot na lang ni Papa ay halos doon na napupunta ang kanyang sinasahod sa pagiging cook sa restaurant na pinapasukan niya. Ayaw naman niyang tumigil sa pagtatrabaho. Binibigyan naman siya nila kuya ng pera para may pambili ng gamot. Ngunit hindi din naman ito sapat dahil sa dami din ng aming bayarin. May sakit sa puso si Papa at high blood na din. Kaya hindi dapat siya masyadong mapagod. Mabuti na lamang at mabait ang may-ari ng pinapasukan ni Papa at hindi siya binibigyan ng mga mabibigat na trabaho. Nang medyo umokay na ang pakiramdam ko ay tumayo na akong muli at lumabas na ng aking kwarto. Naabutan kong nag-aalmusal na sila. Umupo naman ako sa aking pwesto, katabi sila kuya. Anak, may nakakalimutan ka ata. Nakangusong tanong ni Papa. Ano po yun pa? Takang tanong ko naman sa kanya. Hindi ka na ata humahalik sa amin ng mama mo kapag umaga. May himig ng pagtatampo na saad ni Papa. Ay, ganun po ba? Naku, ikaw talaga. Nagtampo naman kay Celestine. Isang beses lang naman yun eh.
Natatawa namang tura ni Mama. Oo nga pala, Sel. Hinatid ka pala ni Banlag kagabi. Baling sa akin ni Kuya Darren na tapos nang kumain. Nakakunot noo ko siyang tinitigan. Hinatid? Nino? Tanong ko sa aking isipan. Sel, tinatanong ka ni Kuya Darren mo. Sabi naman ni Kuya Clarence na nasa kaliwang bahagi ko. Ha? Oo kuya. Nanliligaw na naman ba ulit? Sino? Kunot noo kong tinitigan si Kuya Clarence at tiningnan din niya ko ng may pagtataka sa kanyang itsura. E di si Chris, meron pa bang iba? Hindi kaagad ako nakasagot. Napapansin ko sa'yo lately na nagiging makakalimutin ka na, Sel. May problema ba sa school? Wala naman Kuya Clarence, stress lang siguro to. Iha, wag mo masyado pagurin sa pag-aaral yung sarili mo. Yayain mo ulit lumabas si Kian para makapag-unwind ka naman. Ma, yung huling lumabas si Sel, di ba umuwi nga yan lasing? Inis na hinarap ni Kuya Darren si Mama. Basta, ayoko nang pupunta ka ng bar ha, Celestine. Ma, wala din naman po akong balak. At isa pa, kailangan ko mag-aral dahil marami kaming activities ngayon. Okay, sige iha. Ikaw ang bahala. Hindi ko maintindihan minsan ang sarili ko. Nagiging makakalimutin nga ako. Hindi naman ako ganito dati. May nakakalimutan man ako pero hindi ganito kalala. May time pa na pati daan papunta sa school ay hindi ko matandaan. Tama, stress lang ako kaya siguro may mga bagay-bagay akong nakakalimutan. Mama's right. Binibigyan naman siya nila kuya ng pera para may pambili ng gamot. Ngunit hindi din naman ito sapat dahil sa dami din ng aming bayarin. May sakit sa puso si Papa at high blood na din, kaya hindi dapat siya masyadong mapagod. Mabuti na lamang at mabait ang may-ari ng pinapasukan ni Papa at hindi siya binibigyan ng mga mabibigat na trabaho. Nang medyo umokay na ang pakiramdam ko ay tumayo na akong muli at lumabas na ng aking kwarto. Naabutan kong nag-aalmusal na sila. Umupo naman ako sa aking pwesto, katabi sila kuya. Anak, may nakakalimutan ka ata. Nakangusong tanong ni Papa. Ano po yun pa? Takang tanong ko naman sa kanya. Hindi ka na ata humahalik sa amin ng mama mo kapag umaga. May himig ng pagtatampo na saad ni Papa. Ay, ganun po ba? Nako, ikaw talaga. Nagtampo naman kay Celestine. Isang beses lang naman yun eh. Natatawa namang tura ni Mama. Oo nga pala, Sel. Hinatid ka pala ni Banlag kagabi. Baling sa akin ni Kuya Darren na tapos nang kumain. Nakakunot noo ko siyang tinitigan. Hinatid? Nino? Tanong ko sa aking isipan. Sel, tinatanong ka ni Kuya Darren mo. Sabi naman ni Kuya Clarence na nasa kaliwang bahagi ko. Ha? Oo kuya. Nanliligaw na naman ba ulit? Sino? Kunot noo kong tinitigan si Kuya Clarence at tiningnan din niya ko ng may pagtataka sa kanyang itsura. E di si Chris, meron pa bang iba? Hindi kaagad ako nakasagot. Napapansin ko sa'yo lately na nagiging makakalimutin ka na, Sel. May problema ba sa school? Wala naman Kuya Clarence, stress lang siguro to. Iha, wag mo masyado pagurin sa pag-aaral yung sarili mo. Yayain mo ulit lumabas si Kian para makapag-unwind ka naman. Ma, yung huling lumabas si Sel, di ba umuwi nga yan lasing? Inis na hinarap ni Kuya Darren si Mama. Basta, ayoko nang pupunta ka ng bar ha, Celestine. Ma, wala din naman po akong balak. At isa pa, kailangan ko mag-aral dahil marami kaming activities ngayon.
Okay, sige iha. Ikaw ang bahala. Hindi ko maintindihan minsan ang sarili ko. Nagiging makakalimutin nga ako. Hindi naman ako ganito dati. May nakakalimutan man ako pero hindi ganito kalala. May time pa na pati daan papunta sa school ay hindi ko matandaan. Tama, stress lang ako kaya siguro may mga bagay-bagay akong nakakalimutan. Mama's right. Binibigyan naman siya nila kuya ng pera para may pambili ng gamot. Ngunit hindi din naman ito sapat dahil sa dami din ng aming bayarin. May sakit sa puso si Papa at high blood na din. Kaya hindi dapat siya masyadong mapagod. Mabuti na lamang at mabait ang may-ari ng pinapasukan ni Papa at hindi siya binibigyan ng mga mabibigat na trabaho. Nang medyo umokay na ang pakiramdam ko ay tumayo na akong muli at lumabas na ng aking kwarto. Naabutan kong nag-aalmusal na sila. Umupo naman ako sa aking pwesto, katabi sila kuya. Anak, may nakakalimutan ka ata. Nakangusong tanong ni Papa. Ano po yun pa? Takang tanong ko naman sa kanya. Hindi ka na ata humahalik sa amin ng mama mo kapag umaga. May himig ng pagtatampo na saad ni Papa. Ay, ganun po ba? Nako, ikaw talaga. Nagtampo naman kay Celestine. Isang beses lang naman yun eh. Natatawa namang tura ni Mama. Oo nga pala, Sel. Hinatid ka pala ni Banlag kagabi. Baling sa akin ni Kuya Darren na tapos nang kumain. Nakakunot noo ko siyang tinitigan. Hinatid? Nino? Tanong ko sa aking isipan. Sel, tinatanong ka ni Kuya Darren mo. Sabi naman ni Kuya Clarence na nasa kaliwang bahagi ko. Ha? Oo kuya. Nanliligaw na naman ba ulit? Sino? Kunot noo kong tinitigan si Kuya Clarence at tiningnan din niya ko ng may pagtataka sa kanyang itsura. E di si Chris, meron pa bang iba? Hindi kaagad ako nakasagot. Napapansin ko sa'yo lately na nagiging makakalimutin ka na, Sel. May problema ba sa school? Wala naman, Kuya Clarence. Stress lang siguro to. Iha, wag mo masyado pagurin sa pag-aaral yung sarili mo. Yayain mo ulit lumabas si Kian para makapag-unwind ka naman. Ma, yung huling lumabas si Sel. Di ba umuwi nga yan lasing? Inis na hinarap ni Kuya Darren si Mama. Basta, ayoko nang pupunta ka ng bar ha, Celestine. Ma, wala din naman po akong balak. At isa pa, kailangan ko mag-aral dahil marami kaming activities ngayon. Okay, sige iha. Ikaw ang bahala. Hindi ko maintindihan minsan ang sarili ko. Nagiging makakalimutin nga ako. Hindi naman ako ganito dati. May nakakalimutan man ako pero hindi ganito kalala. May time pa na pati daan papunta sa school ay hindi ko matandaan. Tama, stress lang ako kaya siguro may mga bagay-bagay akong nakakalimutan. Mama's right. Mukhang need ko na makapag-unwind para maging fresh ulit ang utak ko. Tinapos ko na kaagad ang pagkain ko at tinungo ang aking kwarto para makapag-ayos papasok sa school.